Okay, magandang gabi po sa ating lahat para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Kahit late na po konti sapagkat galing po kami ng church para sa prayer meeting. At dito pa rin po kami sa Batak po. And biyahe po kami bukas. Please pray for our safe travel going back to Candon. At see you po sa ating prayer meeting sa araw bukas, 5:30. Diyan po sa Barangay San Juan at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At ganun din po makapag-pray para sa ating pamilya, sa ating ministries, sa lahat ng mga personal concern po natin ho. And ngayon po ay gusto ko lang pong bigyan po kayo ng words of encouragement before we go to our bed tonight. Dito po sa 1 John chapter 4 verse 19, the Bible says, we love Him because He first loved us. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. Because He first loved us. At kaya po tayo minamahal ng Diyos, kaya we can be able to love Him because we experience His love for us, mga kapatid. Especially the love of that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda po ho. And He loved us so very much by sacrificing Himself to be the offering at the cross, mga kapatid, para po sa ating mga kasalanan. What ang ginawa. Okay, so mahina po ang data ho, ang signal natin. Tuloy po natin. Sabi ko nga, ang Panginoon na po ang nagsacrifice para po sa atin, pagpapakita ng pag-ibig niya po sa atin. Ho, walang question na mahal tayo ng Diyos because He gave Himself para po sa atin. At siya na po ang nagsakripisyo. Siya na po ang naipako sa cross, siya na po ang namatay. Buhay niya po ang kapalit ng pag-ibig niya sa atin. Para lang po hindi ang tao mapunta sa impyerno, para lang to tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And maging anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng personal relationship sa Diyos bilang ating Ama. Oho. Kaya walang question na tayo po ay minamahal ng Diyos kahit hanggang ngayon. Kung binigay ng Diyos ang bugtong niyang anak at ang pinakamahalagang kailangan ng tao ay ibinigay niya, walang iba kundi ang kanyang anak para sa ating katubusan, kaligtasan, how much more yung mga maliliit na pangangailangan natin sa araw-araw, katulad ng pagkain, katulad po ng damit, katulad po ng iba-iba pa na mga basic needs po natin. If God gave the very important most important thing, the salvation of our soul, how much more yung mga basic needs natin, di ba? He can be able to do that. At tandaan natin, sabi ko nga, we don't have any question sa pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoon. The question is, do we love Him, di ba? Kaya nga sabi ng 1 John 4:19 ng ating text, we love Him because He first loved us. So He loved us so dearly. So how about us? Do we love God, di ba? Mahal din pa natin ang Diyos. At paano mo mapapatunayan mahal mo ang Diyos? And love is a verb, mga kapatid. Merong action. So kung sasabihin mo mahal ko ang Diyos, hindi ka nagsisimba, hindi totoo yan. Sabi mo mahal mo ang Diyos, hindi ka nag-soul winning, hindi totoo yan. Sabi mo mahal mo ang Diyos, pero wala kang ginagawa sa Kanya. That's hypocrisy. Bakit? Kasi may action ng pag-ibig, mga kapatid. Ang Panginoon nga po, ang action niya, inapako siya sa cross eh. Oho, tayo naman may action. So kinakailangan kung sasabihin natin we love God, meron tayong ginagawang something sa Kanya. Oho, if God sacrificed Himself for us, can we sacrifice ourselves to Him? So may reciprocation, mga kapatid. No? At na dapat may action ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? So kaya maglingkod po tayo until the Lord's come and until He comes back, at maging tapat po tayo sa mga ministries na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa atin bilang pagpapakita na minamahal natin ang ating Panginoon na nagligtas po sa atin. Okay? So thank God He loves us so very much. Thank God for our salvation. Thank God na siya na po ang nag-sacrifice para sa atin. So we reciprocate this by also loving our great God. Alright, so yan po ang ating Our Daily Words of Encouragement for tonight. God bless us all.